Tuloy ang kwento ng ating pagkakamping dito sa Bocod, Benguet. Unang gabi, medyo pinahirapan tayo ng sobrang lamig ng klima dito. Uud kung tawagin, sleeping bag. Kinabukasan, sa kabila ng kulang-kulang ang aming mga dalang pagkain, ay nakahanap kami ng isang lugar na kung saan makakabili kami ng mga lulutuin. May mas malaki pa po dito? Oo. Lahat ng ito ay galing sa Cloud Dam. Hindi na natin dati na napakalaking dam. Oo. At pinatikim din sa amin ng mga lokal ang kabutin na pinakuluan lang sa asin at luya. Sarap. Asin tubig? Asin lang, tubig, ginger, natural. Ay, grabe. Magiging espesyal ang gabi na ito para sa amin dahil sa ilang buwan na nakalipas ay makakasama rin namin ulit sa camping ang matalik naming kaibigan. Gina! Gising! 3, 2, 1. What's up? Malit lang yan kagabi. Grabe totoo. Gabi ng pagkakaibigan at kapayapaan. Wala pag-aalala dahil alam naming merong nagbabantay sa amin. Pero ano na lang kaya ang mararamdaman mo? Nasa pagising mo, ang asong laging sumasalubong sa'yo at nagbabantay sa'yo magdamag ay wala na. Sa gitna ng mga nagagandahan at naglalawakang mga kabundukan. Sa ilalim ng milyon-milyong puno ng pine tree, ay mayroong isang lugar na papangalanan na natin ngayong araw na ito. Patok Campsite. At ang Patok Campsite ay hindi lang ito, kundi ganito. Isang napakalaki at napakalawak na kabundukan na binabalot ng mga puno ng pine trees. Napakagandang bundok na parang ipinatong lang sa magagandang sigsagan na kalsada ng Bocod, Benguet. Lolo ng may-ari ang nagpangalan sa lugar na ito. Taong 1951. Isang pangyayari na ikinalungkot naming lahat. Ito naman, anong name nito? Yan? Ito, siya. Wang? Si Wang? Ito gwapo to. Si Wang na tinatawag naming si Alpha, ang pinakamalakas na aso dito sa lugar na ito. Laking aso, no? Siya ang unang sumasalubong sa amin kapag kami ay dumadaan dito. Magdamag ay nasa tabi lang siya ng tent namin. Nagbabantay. Magdamag na tayong babantayan niya kasi nakatikim na siya ng hapunan kasama tayo. Ganun ng mga dog. Lahat. Kapag napakain mo sila, yung ibibigay nila sa'yo, ang tawag doon, mahal, hindi lang respeto yung ibibigay nila sa'yo eh. Protektahan ka nila. Pa, batayan mo kami, ha? At pagising namin, isang nakakalungkot na balita na si Wang ay wala na. Namatay na, kakainis. Buntis yan, di ba? Oo. Yun ang tatay, yung si Alpha. Nakakalungkot man, pero mas nakakalungkot na nakikita mong ramdam nila na masakit para sa kanila ang pagkawala ni Wang. Run free, Wang. Maraming salamat sa pagsagip sa amin. Malamig pa rin.
Gatong-gatong kami, pero goods. Meron ng bitin. Goods. Ayun. Sarap. Ang ano namin ngayong araw na to, sa maghapon, nakapagluto kami ng ibang putahe. Hindi naman putahe na bonggang putahe. Simpleng putahe. Ano lang namin, lalaruin lang namin yung mga baon namin. Baon kami ng boy bangus. Tapos ang kagandahan pala, 15 minutes mula dito may palengke. Pupunta natin mamaya yon para madagdagan natin yung... Gusto ko may sabaw. Sinigang. Magsisigang ka? O sige. Pupunta tayo ng palengke. Pupunta natin para at least makita nyo rin kung ano yung itsura ng palengke doon at kung ano yung mga pwede nyo mabili kapag after nitong mga videos na to at mag-decide kayo na magka-camping kayo dito sa area na to, ay mabawasan yung worries ninyo na saan tayo bibili ng mga lulutuin, saan bibili ng mga kailangan. Masyadong ano yan, masyadong mahaba yata. Hindi, kaya yan. O sige, kaya? O gawin mo mag-isa. Ay, hindi ka dapat matutunan mo yung mga ganyang bagay. Oh, kaya, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Ganito. Yan. Mababa lang kasi ayoko mataas. Okay. Pababa naman talaga yan. Depende yan sa height mo. Sige lang. Ako na! Ako na! Okay, wala na ako dito. Kaya mo yun ha. Huwag mo akong tatawagin. Diyan ka lang. Hindi. Diyan ka lang. Hindi. Mahal! Ah, Kala ko ba kaya mo? ayoko. Kaya mo pala eh. Oh. Tara, tulog na ako. Ang lamig pa. Kahit mainit yung araw, masarap. Mahal! Ang sarap! Okay, less worry kapag nandito kayo. 15 minutes away, meron daw mabibilhan ng mga pwedeng lutuin. Nakalimutan ko anong tawag sa ano eh, sa barangay. Alam mo. Mamaya alamin natin. Sobrang malalak ba yun? Bumabak ba? Bakit naglilihim ka sa akin? Bakit? Na meron kang tindahan dito sa Bukod. Jennifer Store. Jennifer! Sabi ko sa'yo eh. Hindi ko pinapaalaw eh. Baka ito na yung barangay na may mga bilihan ng ano. Kung ano yung mga kulang sa mga panluto namin, mabibili na namin dito. Ito po, 20. Hindi ba may cooler tayo? Punuin na natin yun ng ano, ng ulam ba? Oo. Na lulutuin. Pero masarap din lumabas-labas. Tulad ng ganito na nagda-drive-drive ka. Magpasyal-pasyal maliban sa kaganapan sa campsite. Maganda rin kasi yung ganun na hindi lang umiikot yung mundo natin sa campsite. Nakakapag-explore tayo sa mga lugar na kung saan tayo nagka-camping, di ba? At sa mga susunod na biyahe na L3 ang dala natin, magkakarga ako ng motor. Apat, 200. Sige. Medyo may kahirapan maghanap ng karne dito. Kaya kung kayo ay pupunta ng Benguet o Cordillera para mag-camping, siguraduhin nyo na marami kayong baon na lulutuin. May mas malaki pa po dito. Oo. Lahat ng ito ay galing sa Apuklaw Dam. Hindi dinaanan natin dati na napakalaking dam. Oo. Siya, mabuhay ka ng matagal. Hindi yung ulamin na yan ay. Pagbalik ng campsite, namulot muna ako ng mga kahoy. Pagkatong. Yun. Buti na lang, dala natin itong ihawan. Shout out, Altitude Outdoor. Sa mga ganitong lugar, pakaingatan nyo pag kayo ay magka-camping na dito or kahit saang lugar na meron mga pine tree kasi konting apoy lang mabilis yan kumalat. So, mas safer na magdala kayo ng mga ganitong klaseng ihawan. Salong kung tawagin. Salong. Fire starter. Kung dati, Falcata tree ang paborito ko. Ngayon, pine tree na. Grabe no. Diba? Ang bilis lumiyab. Bilis magpaapoy. We got fire, baby! Mabango siya. Ganyan kalakas ang oil, kapitan ng apoy. Diyan sa puno na yan ng pine tree. Hindi pala doon sa mga sanga no, dito mismo sa may Yung ilalim. gitna nung puno na yan, hindi yung sanga.
Sa loob ng puno na yan, yan yung nag-oil-oil. Mas okay na magdala kayo ng ganyan. Kahit yung mga hiwa-hiwang ganyan, maliliit lang. Oh. Ako sana mag-iihaw pero si Prisha nagpresinta na siya na daw. Di ba? Oh. Kaluto din ako, di ba? Mahirapan ako. Hindi to sunog. Hindi ba? So, kayo dyan sa comment section, mag-comment kayo kung ito ba ang tamang pag-ihaw. Ito naman eh. Ang tilapia. Pero thank you, Mala. Welcome. Sunog yan. Ay, hindi yan sunog. Timo, masarap yan. Timo, juicy yan pag ano. Sige. Pupuno tayo ng usap, no? At kahit na tanghaling tapat na malamig pa rin ang panahon. Napakalaking bagay na merong kahit na maliit lang na apoy sa tabi mo. Gugutom na ako. No, ano mo yung isda? Huwag ka na naihilig. Tama lang din na hindi kinaliskisan yung isda. Sunog yung balat, pero luto naman yung laman, in fairness. Kinahapunan, halos wala na kaming magawa. Ito yung tinatawag na siesta time. Tignan natin kung uubra ba ang Starlink sa lugar na ito. Mahina talaga yung internet dito eh. Try nating makasagap. Tignan natin kung uubra. Ang layo. Kaya ba yan ng ano? Saksaki. Malalaman natin kung totoo bang kahit saang sulok ka ng Pilipinas meron tayong masasagap na internet. Yes. Salamat, Bluetti. Yes. Ang aming very powerful old school na power station. Pero ano yan, makunat yan, mahal. Kaya nga crossing fingers tayo dito. Mahaba naman ang wiring ng mga Starlink, so wala kayong problema kung medyo loob-looban yung tent nyo o napapagitnaan ng mga puno ng kahoy na ganyan. Latag nyo lang, lagay nyo kung saan mayroong pinaka bukas o open na kalangitan na wala masyadong mga sagabal, at ipwesto nyo lang yung satellite. Try natin kung makakasagap ba siya. 30 minutes na nakakalipas, may nadi-disappoint na. Kala ko ba, pag may ganito na, makakapag-internet kahit sa bundok. Bakit wala? Hindi ko rin alam. Kasar. Mahal-mahal para mamantili nito. Scammer yata to si Elon Musk eh. Scammer ka ba? Scammer yata yun eh. Oh, shoutout mo. Mahal na bayad eh, tapos hindi naman nagana to. Ano yun, no? Paano mag-open eh? Yan yung Starlink na yan ay nakasalalay yan sa pagka-clear ng sky. Wala namang clear sky malabo. Kahit na, dapat may konti man lang ba? Taya eh. At mamaya-mayang konti, Oh my God, gumalaw! Oh my God, gumalaw! Nagre-reklamo ako! Narinig yata ako nung may-ari nung gumawa nito. Nahiya! Salamat po! Shoutout Elon Musk, napakagaling mo. Ang mahal lang yung Starlink mo. Check mo na yung cellphone mo. ay naku Prisha, may internet ka na, nagre-reklamo ka pa. Puro yan may connection mo. Yan, si internet is live. Hindi ako makapag-ML eh. Gumalaw lang, pero wala pa rin internet. Talaga pinagluloko ako ng gumawa niya na. Hayaan muna natin siyang ganyan. Ha? Gumalaw. Oo, kasi kanina pa yun ngayon lang siya gumalaw. Ang ibig sabihin kasi kaya siya gumagalaw kusa, doon siya nakaka-detect ng satellite from the outer space. Oh. And then from the outer space, there's a lot of, satellites out there. That's why everywhere you bring the Starlink, it can connect or catch some satellite signal. But in our case, I don't know. Ay, Elon Musk, reimburse 3 monthly Benta na yan ah. Wag. Mamaya makakasagap yan. Sana nga.
pagputi ng Nainis mga na uwak ako. dito. Puro itim dito, mahal. Walang puti. Yun nga. Pagkatapos ng mahaba-haba pang oras, Elon Musk, pa-internet ka naman. at nawala na nga talaga kami ng pag-asa na magkaka-internet pa. Ayan na naman ang kulog. At ayan na naman ang ulan. At ang mga hamog. Kapag ganon, oras na para magkape. Okay. O, tapos hawakan mo yan. Yan. Oh. Oh. Wala nang paso. Yes! May internet na! Happy! So ibig sabihin, makakapag-upload tayo ng vlog ngayon dito sa taas ng lingkod. Yeah, pwede pala yung ganito no? Yung lagi kang wala ka sa base camp, wala ka sa bahay nyo, tuloy-tuloy yung biyahe, tuloy-tuloy yung pag-upload ng vlogs natin habang sa biyahe. I wanna jump around when I think about yesterday. Your smile, your Mahal, para pag lumagpas ka doon, mawawala ka na. Solong-solo mo, di ba? As time stood still, I got Don't be mine. Keep the surroundings clean. At bago magluto ng hapunan, ay binisita muna namin si ate at si tita. At meron silang pinatikim sa amin. Mga mushroom na nakuha lang sa tabi-tabi, na pinakuluan lang sa asin. Ang sarap. Asin lang? May sariling natural flavor na po yan. Pinalo ko yung cabbage. Yung cabbage. Gi, kainin mo lahat para mas malasa. Baka mapasok. Natural lang yan, walang Asin lang talaga. Asin tubig. Asin lang, tubig, ginger, tsaka yung cabbage, tapos yung mushrooms. parang may beach yun nga. Sabi ko Natural nga, Ay, grabe. Binigyan namin sila tita ng repolyo, binigyan nila kami ng mushroom. Kaya magiging ganito na rin ang ulam namin sa hapunan. Magiging espesyal ang gabi na to para sa amin. Dahil sa ilang buwan ang nakalipas, ay makakasama rin namin ulit sa camping ang matalik naming kaibigan. Maliban sa sinangag, luluto tayo ng mushroom. Sasabawan natin yung mushroom. Mamaya makikita nyo. Boy, bangus. Diba? Parang host. Oh, syempre. Ay, sa mga gustong umorder po, maraming salamat sa lahat na pumunta at bumili ng Boy Bangus. Thank you po. Oh, there must be gold on those lips and honey on those fingertips. I promise you. Oh, there must be gold on those lips and honey on those fingertips. Parang ayoko ko umuwi. Umuwi. Bakit? Sarap dito. Buti na lang yung mga aso hindi na kinalkal yung binalot namin ng mga basura namin. Si Direk Gino hindi pa gising eh. At kahit tulog pa yan, at kasama si Prisha, ay gigisingin niya yan. Gising ko lang. Gigising din tayo. Ganda. Gina! Gising! Grabe may ibon pala dito sa ano? Ha? Sa bukod. Bakit? Ang ingay sa umaga. Ako ba yun? Good morning, neighborhood! Morning, neighbor! Ang ganda naman ng ano mo! Ang kulit ng higaan niya, mahal. Good, bro! Hindi nga para sa'yo yan. Yung parang ano, hindi pwede pang Good naman alam, magandang tulog sa camping. Mag-cot bed ka na. Nasa description ang link Hindi alabasin. sa Shopee. Pero hindi talaga to kaya ng bigat mo. Oo nga. Pero solid bro, ganda. Komportable talaga sa likod kahit anong lupa. Simplified, hindi siya mahirap i-set up pag motocamping no. Oh, yan. Motocamping. Oo, di magmumotor naman tayo eh. Magsasabay tayo sa biyahe, di ba? Yeah. Pero ang ganda ng idea mo na hindi na maglalagay ng tent ba ng pahirapan. Napakasimple ng setup ni Direk Gino. Kanyang kitchen. Ay. Ito na sabi ko sa inyo kagabi. Nasaan na? Asan na?
Teka lang, sabay-sabay nating ano. Tignan ko dyan. Sabay-sabay natin tignan. Kung successful ba. Nag-bake ka na? Hindi pa. Hindi pa. Nagkaroon pa lang tayo ng dough. Good morning, Tita! Okay, game. 1, 3, 2, 1. What's up? Malit lang yung kagabi. Sabi totoo? Tita! Good morning po. Tinapay ba yan, bro? Si Tita Linda ay tuwang-tuwa sa mga nakikita niya mga kaganapan sa bago niyang campsite. Camping bread. Oo. Breakfast. For breakfast pala. Moto camper na, baker pa. Ganito kami magkakaibigan pag magkakasama sa camping. Kung gusto mo mapag-isa, ibibigay namin yon. Kung gusto naman ng lahat na magkwentuhan, magsasama-sama kami. Di ba surprise yan ano? Bawal amang stress. Kanya-kanyang ingat sa salitang kapayapaan. Hindi tayo magmamadaling umuwi. Kahit pack up day na natin ngayon. Ganun siguro yung feeling ng isang first timer na mag-camping ng ganito. 3 araw. Nagiging at home ka sa isang lugar, sa isang ganap na camping site. Patok Campsite ang tawag sa lugar na ito. Hindi ako ang nagpangalan yan. Bakit Patok Campsite ang pangalan? Ang patok na word, ang ibig sabihin is patong. Dahil nga nasa tabi siya ng kalsada, ang bundok ay para lang nakapatong sa tabi ng kalsada. Ang patok na word na pinangalan dito sa lugar na to is galing pa sa lolo na may-ari kay Ate Linda. Mula sa mga magulang na may-ari nito hanggang sa mga kalulolohan, patok na ang tawag dito pala sa lugar na to. Kaya yun ang pinangalan nila. Sa pag-alala din sa kanilang lolo na nagpangalan dito sa lugar nila. Itong pinipwestohan namin is ito yung pinakabungad lang ng Patok Campsite. Pero hindi lang ito ang area kung saan pwede mag-camping. Meron kang choice kung nasa hill along the road ka or kung gusto mo talaga ng medyo hindi mo marinig yung mga sasakyan at medyo malayo-layo talaga sa kalsada, is meron talagang area para doon. Si Tita is nagpapagawa naman ng CR dun sa campsite. Pero hindi pa siya tapos, so pwede naman dito. Sobrang laki ng campground na to na marami ka choices kung ano yung mga gusto mong pagtayuan ng tent mo. Pwede ang tent pitching dito, pwede ang moto camping, and soon magkakaroon na rin ito ng mga spaces para sa nagpa-van life or nagka-car camping. Sa Google Maps na yan, Patok Campsite.